At isa po sa mga issue pong ating tatalakayin ay ito pong kahilingan ng grupong Laban TNBS na i-regulate na po yung kanilang commission rate. Ang kinakatwiran po ng grupong Laban TNBS, masyado nang mahal yung kanilang operating expenses o yung gasto sa operasyon ng kanilang mga sasakyan. Una dyan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, yung mga spare parts, at iba pang mga pangangailangan para makapagbiyahe ng kanilang sasakyan. At napag-uusapan po natin ng TNBS. Nasa linya na po natin si Ginoong June De Leon, ang National President po ng grupong Laban TNBS. Sir June, magandang gabi. Live tayo sa Riding in Tandem sa Balita. Si Henry po. Magandang gabi po, Sir Henry, at magandang gabi po sa inyong taga-subaybay. Opo, ano ho ba yung nag-udyok sa atin, Sir June, para maghain po ng kahilingan na itaas po yung ating commission rate po? Unang-una, sir, magkano ho ba yung commission rate natin ngayon? Actually po, ang matagal na po natin ipinananawagan sa LTFRB itong ma-regulate sana ang mga commissions ng transport network companies, no? Opo. Noong December 2022 pa, naghain tayo ng petisyon sa LTFRB, subalit mukhang natabunan po ang petisyon natin. At pangako nga po ni Chairman Guadix doon sa lalong madaling panahon ay i-resolve niya ito. Pero ito po yung nagtaas po ang isang transport network company na Grab, dahil sila naman po talaga ang namamayagpag dito sa na transport network company sa ating bansa. Nagtaas po sila noon ng 2%, no? Kaya nagresulta po ito ng 21% hanggang sa kasalukuyan. Opo, pero nung March 1 po, kung bakit na-trigger po ito, nung March 1 po, nag-implement po ang Grab na ipasalo ang mga discount ng ating mga mahal na senior citizens, student discount at saka PWD sa mga driver. Na dati naman po ay 100% ay Grab ang sumasalo nito. Hanggang sa naging 50%, po hati ang driver at ang TNC. At nung March 1 naman buo na 20% napapasanin po ng mga driver ang discount na to. Kung susumahin niyo po, kung 21% ang kanilang commission at 20% naman ang plus 20% ang discount, magiging 41% po. Plus ang taas ng gasolina, sa tingin ko po hindi na po ito makatarungan sa ating mga kasamahan na driver na naghihirap sa kalsada. Opo, alisin po natin yung pangalan muna ng TNBS company po. Doon tayo sa sentro Kadyo, no, sa ating concern na itaas po yung commission rates. Sa ganyang taas po na commission rates ngayon, Kadyo, tapos humihiling po pa kayo ng dagdag, paano po ang magiging sistema to? Lahat po ba ay ibabaling sa ating mga pasahero yan sa singilan? Hindi po. Ang gusto ko lang pulong klaruhin na hindi po tayo humihiling ng taas sa commission rate. Ang hinihiling po natin sa LTFRB ay i-regulate at ibaba ang commission rate ng mga transport network company. Imbis na 20 to 21%, gawin po itong makatarungan. Ano po ba ang makatarungan para sa aming mga driver? Ang mungkahi po namin ay 10 to 12% para sa mga transport network companies. Yung po mga platform naman, nandyan na po yan. Siguro po, para ma-sustain po nila yung kanilang operation at meron din kita, sana po, 10 to 12% man lang ang kanilang komisyon. Sa amin naman pong parte, sa mga operators po, mahal po ang mga pyesa ngayon, may mga monthly amortization po, tama lang po na kahit papasuportahan namin ang aming mga drivers na talagang nagpapagod at naghihirap sa kalsada para naman po tumaas ang kanilang kita sa pang-araw-araw. Opo. So wala palang wala palang epekto sa ating mga pasahero to, Kadyo, no. Pero Kadyo, bago ho pumalo dun sa 20% na commission rate na sinisingil po ng TNBS company, magkano ba ho yung dati nating presyo, sir, na commission rate po? Dati naman po merong mga
may mga tier po kasi hanggang ngayon may tier pa rin naman. Dati po, ang platinum po, ang alam ko 14%, merong 17, merong 19. Pero nagtaas po ito ng another 2% sa isang transport network company. Ang minimum po talaga is 20%. Tapos biglang nagtaas ng 1%. Malaking bagay po ito. Dahil talagang sa hirap po ng biyahe ngayon, dumami na masyado ang mga kompetensya dahil nagparami. Isa rin po sa bawas na kinikita ng mga existing driver po yan, yung sa pagdami ng mga motorcycle taxi, pagdami ng TNBS. Diyan po talagang nahahati ang kita. Sa dami po ng supply, napaka-traffic po, napakataas ng gasolina, yan po ang mahati. Kaya atin pong, kung hindi po mapigilan talaga ang pagdami talaga at traffic sa kalsada, siguro po itong komisyon talagang sana ma-regulate na ng LTFRB na dapat lang naman i-regulate para hindi na abuso ang ating mga drivers. Opo. Kajun, sa ating siyempre mga pagtatanong sa ating mga kasamahan sa TNBS na gumagamit ng ganitong negosyo, sir, mga ilan ba ngayon ang nasa sektor natin, sir? Meron po tayong tinatawag na supply cap sa TNBS. Okay. 60,000 po ang supply cap ng TNBS. 60,000 po yan. Okay. At hindi pa po dito kasama yung mga pinapatakbo ng transport network company na mga kolorum, no? Meron pa palang ganun. Marami po. Oo. Ito, talagang talamak po. Kung magbabanggit pa po ako ng iba pa, katulad ng motorcycle taxi, meron din silang nirereklamo ng habal-habal. Okay. Yan po. Meron ding mga, alam naman po natin na nasa pilot testing pa rin ng motorcycle taxi. At pero patuloy po silang nagre-recruit at meron pang kumpanya na pilit isinisiksik ang sarili nila sa motorcycle taxi at talagang lantaran na nagre-recruit. Parang binabaliwala na ang ating gobyerno. Okay. Dahil ang sinasabi nila ay malakas sila sa taas. Oo. So, Sir John, masasabi ba natin na naka-apekto din po sa ating pagsisikip ng trapiko itong patuloy na pagdami ng mga sasakyan na nasa TNBS po? Sama po natin dyan yung binabanggit po natin mga motorcycle taxi. Ngayon po ba nadadama natin at masasabi natin apektado yung traffic dahil sa mga sasakyang ito, sir? Ay, damang-dama po ang traffic. Kahit sino po sa atin makakapagsabi na damang-dama po ng ating mga motorista ang traffic. Dahil napakabilis ang pagdami ng sasakyan pero napakabagal ng pagdagdag ng kalsada dito sa ating bansa. Naku, opo. Napag-usapan natin kanina yung usapin ng kompetensya po, no? Mula nang madagdagan po yung bilang ng mga sasakyan sa TNBS, motorcycle taxi, mga magkano po ba'y nawala sa ating kita, Sir June? Actually, ang kita po talaga, alam nyo, pag nagdadagdag tayo ng supply, let's say for example, 10 lang kaming bumabiyahe, nagdagdag ka ng 10 unit. Ibig sabihin, yung pasahero na isinasakay ng 10, mahahati. So, ganun lang po kasimple ang mathematics sa atin yan. Okay. No? Kaya, automatic mahahati. Plus, sabi ko nga, yung kalsada natin hindi naman mabilis magdagdag, so magsisikip ngayon ng trapiko at pag may traffic sigurado tataas ang konsumo ng gasolina. Okay, opo. Sa ngayon pa naman napakataas ng gasolina, talagang doble-doble ang dagok na nararanasan ng ating mga drivers at mga nakikipagsalamuha sa kalsada araw-araw. Opo, bigyan nyo nga ako ng sir, karagdagang impormasyon. Yung binabanggit po natin i-regulate nga yung commission rate, batay na rin po sa hinihiling natin sa LTFRB. Formal na ho ba natin itong nahiling sa ahensya po? Sinabi ko nga po, nung December 2022 pa. Follow up na to. Opo, follow up na lang po ito. Pero narinig ko po sa ibang pahayagan, ay may tagapagsalita po ang LTFRB na sa susunod na board meeting, tatalakayin po nila itong TNBS. Na sana, ito talaga ang talakayin, hindi yung pagdagdag na naman ng napakaraming sasakyan. Kasi, nabalitaan ko rin sa isang pahayagan na, gustong i-relax ng ating Pangulong BBM ang
ang TNVS at magdagdag ng maraming sasakyan at motorsiklo dito sa ating bansa na bumabiyahe sa TNVS. Alam niyo po, welcome naman po sa atin yan dahil ito po ay pagkakataon para magkaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Okay. Pero alam niyo po, ang sobra-sobra pong supply hindi po maganda sa ating negosyo. Okay. Kapag sobra-sobra po ang supply, baka po mauwi po lamang sa pagkalugi. Kaya dapat po, baka po hindi po alam ng ating Pangulo ang kanyang sinasabi. At baka hindi po tinuturuan ng kanyang mga advisor o ang sekretary ng DOTR na dapat sabihin nila na pinag-aaralan yan. Opo. Kung kinakailangan talagang itaas ang supply, bakit hindi? Pero dapat may pag-aaral dito. Yan. Hindi dapat basta-basta na magdagdag ng magdagdag. Dahil kawawa naman po, pati po mga tricycle, nagre-reklamo na sa dami ng motorcycle taxi. Oo nga po, ang dami po. Ang mga taxi, nagre-reklamo na sa sobrang dami ng TNVS. Ako po, isang TNVS, pero inaalala ko rin po yung mga ibang denomination dahil kahit papano, kasama natin sa kalsada yan at naghahanap buhay din sila para sa kanilang mga pamilya. Yon, well taken na Sir June. Maraming salamat po sa mga impormasyon at naway mapakinggan po ng LTFRB yung ating kahilingan na i-regulate nga yung commission rate ng TNVS po. Maraming pong salamat Sir June at magandang gabi po. Maraming salamat po Sir Henry. Mabuhay po kayo.